alam. Gusto ng clarification, yan po. Bibigyan lang po natin ng konting minuto kung meron pong gusto magtanong sa inyo. Gagawin po natin, sasama ko po si kapatid na William Costales para dalawa kami sasagot ko. Na hindi naman ito parang expert kami. Walang expert sa righteousness Bible. Tama po? Lahat tayo ay mga estudyante. Kaya po, kung sino man yung magtatanong gusto, magtanong niya po. May tanong kayo. Sila yan, may tanong. Ikaw. Oh. Hindi na. Sige na. Tanong, di ka kasi nakikinig ako ng Huwag na po kayo mahiya. Magtanong lang po kayo. Kung ano po yung... Kung klaro naman, syempre, wala naman kami pipilitin pag klaro. Pero kung meron kayong gustong itanong na yan, elder po. Naiintindihan, pwede naman. Siyempre ba sa ating kasalukuyang pag-aaral na ito, kung isa na tayo po sa pagkakita? Sino po kasi sa mga tapos yan? Short ko pong sagot, pwede po. Yan. Kaibigan mo. Okay na po yan? Hindi ka. Kasi doon sa ating pag-aaral, kailangan meron kang naumpisahan na rin pag-uwi yung puso mo. Diba? Kasi kung nakatingin kong maaaring mag-umpisa yung pagbuhos na, kasi kung maalala nyo doon sa katulad nyo na banggit ko sa inyo yung Gawa chapter 2, yung habang nagtitipon yung mga apostoles, habang kasi pinangakuan sila ng ating Panginoon at pagbuhos ng banal na Espiritu. So talagang matigas sila nagintay. At yun ay ginawa nila sa tapusanong dalanginan at talagang hindi sila nagsawa na magpulong at talagang so doon pinakita doon na talagang binungusan sila ng espiritu, binabaan sila at doon nga nag-umpisa na sila magkaroon ng lakas na loob ng mag-aral. Kasi ano naman natin yung mga apostolis doon, yung mga alagad doon, talagang takot lumabas halos dahil nga doon sa Persecution. No, nag-umpisa na doon yung persecution Ang ating Panginoon Jesus nga, unang-una nakatingin ng malalang persecution no? So sa ating panahonan ngayon, katulad nga nung nabanggit ko sa inyo nung tayo nag-usap dyan pagkahalimbawa tayong lahat ay sa pag-iintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Isus, kung minsan ay sinasabi ng ilan na simula pa nung sa kaninunuan ko, narinig ko na yan. No? Samantalang kung tutuusin nga, dapat yung pagtanggap natin ng ganong ebanghelyo ng pagbabalik ng ating Panginoon ay dapat gawin natin individual dahil sa hindi natin alam. Kung halimbawa bukas na kumagay, magigising pa tayo. So, ang urgency talaga now, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon. Kaya kung halimbawa na naisin natin unti-unti na tayong ambunan nung Huling ulan. Oo, yung huling ulan, kailangan ngayon pa lang naroon pa rin yung ating pag-uumpisa na katulad ng ating lesson kanina na talagang deny ourselves, yung talagang Mamatay muna ang sarili. mamatay muna talaga ang sarili, So, katulad na nga nung yung mayamang magbubukid, nasagana na yung kanyang inani. Tapos sabi niya, wala na akong mapaglagyan. Doon sa lupas yun, So, gagawa ko ng mas malaking kamalig para mapaglagyan ko ng aking mga inaning to.
So gano'n na kanyang ginawa. At ang gagawin ko magpapakaligaya na lang ako, kakain ako, iinom ako. Pero ang sabi ng Panginoon, tanggal ka lalaki ka, bukas kukunin ko na ang buhay mo. So talagang yung ating pag-aaral palaging sabihin natin na babala lagi para sa atin. Na talagang yung ating kung tayo nangangarap, ako nga kung minsan naiisip ko siguro pwede lang hindi magpakabuti kasi pagka natamo mo naman yung ikalawang kamatayan, wala na akong maalala Ibig sabihin yung halimbawa kahit magpakasama ka, may mga risabi sa akin ng gano'n halimbawa, mabuhay ka ng masama ngayon. Yung pagdating naman ng paghuhukom, pagka ikip pinatay, halimbawa yung ikalawang kamatayan na wala hanggang kamatayan, hindi mo naman mararamdaman para bang iniisip nyo na hindi ko na maranasan yun, pero pagka tayo mga naghahangad naman ng kaluwal natin, halimbawa gusto natin talagang maranasan yung buhay sa kalangitan, ay talagang gusto natin ihanda yung sarili natin para tayo maging karapat-dapat mo. Kaya siguro ganun yung ibang katwiran mo ito, kaya halos kahit nasabihin po masamang pumatay ng tao, pero patuloy siya ng pumapatay ng tao dahil siguro ang katwiran nila, total, pag namatay naman ako, hindi ko mararamdaman yung parusan niya. So, yun lang, parang narinig sila sa akin yung mga narinig ko nung So, posible talaga, pagka tayo halimbawa, ganito pag-aaral natin, katulad na nangyari sa mga apostoles, ay sa chapter 2 ng gawa, ay buhusan din tayo paambon-ambon na huli na. Una po ay nung dito sa kasaysayan po, nung unang gabi po natin, kapag napansin niyo po, ayan, sa kasaysayan po, nung unang gabi, ayan, sabi po ng gusto ko pong dito sa The Review and Herald, March 19, 1895. Ayan po. Ito po ay encourage with these words. Nag-encourage si Mrs. White, the descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to us in the future. In the future, yung panahon po niya. Iniisip nila, yan. But it is the privilege of the church to have it now. Kailan po yan? 1895, yan. It is a privilege of the church to have it now. Yan. Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. Yan. Kaya lang, yun nga po, sa patuloy po natin pag-aaral nung nakaraang elder hanggang ngayon, ay napagtanto natin na mayroong dadalhin ang banal na espiritu para mahilog muna yung bunga. At yun ay napag-alaman po natin ng mga nakaraang gabi. So, ang gawain ng Holy Spirit ay pahinugin ang bunga. Pag nahinog ang bunga, darating si Kristo, ayon po sa Revelation. Pag dumating si Kristo, ang gagawin po niya, ang dala-dala po niya ay karit. Baga-ani po yun. Yun po yung kanya, yung dagito. Yun po yung context po nun. At kapag dumating na po yun, sinabi po niya ng Christ Object Lesson, ito po yung sinabi niya, page 69. Ayan. When the character of Christ is perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them, to claim us. Ang hinihintay para sa ganun ay dumating na, mahaba kasi, pero shortcut ko. Ang hinihintay para dumating na ay yung matapos na ang misteryo ng Diyos. Alam ko, dito, ibalik ko lang. Ang misteryo ng Diyos ay matatagpuan po yan saan po? Sa Colossus 1:27. That Christ in you, the hope of glory. Kaya, kailangan mong tanggapin yung buhay ni Jesus. Para sa ganon, yung buhay na mayroon siya, ay siya mo ng ikabuhayan na sinabi ni Pablo na I've been crucified with Christ, I no longer live. The life that I live in this body, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself to me. So, pagka naintindihan natin yung Ebanghelyong dala-dala ng banal na Espiritu,
at tinanggap natin at namuhay si Kristo sa bawat isa sa atin, araw-araw, hindi po kwento kaya ang sabi ni Pablo, I must die daily. Kaya yung pagpunan ay, ang implication po na practical na buhay natin, pag tinanggap mo yung buhay ni Kristo, araw-araw yun na nangyayari. Araw-araw na kung saan ay pagsuko sa buhay natin para si Kristo ay mabuhay. Pag dumating ang panahon na yon, mga kapatid, sigurado na kapag dumating yon, darating na rin ang Panginoon. Mayroong mas mahabang paliwanag pero hindi, siguro Elder ay sa susunod ko, sasagutin po namin yun. Pero kung may sagot si Brother Juan po doon ay ayan. Pero, teka lang. Magtatanong din ako. Okay na? Magtatanong din. Ano sa palagay nyo ano yung nasa isipan nyo, I should say? Ano yung nasa isipan nyo para gawain? Ay, magpakahahaba. Yan. Kasi, pagka mali yung isipan natin sa Ebanghelyo, mali din yung inaisahan natin para matapos ang gawain. Pero ang talagang matatapos ay yung isa lang. Ang isa lang po, matatapos talaga. Nasa kan po yun? Nasa Mateo 24:14. Yung Greek word po ng end po doon ay telos. Goal. Ang goal na, alam ko kung alam nyo, the goal is, sabi ng karamihang mga Adventist, ang goal daw ay langit. Naku po, hindi po yun. Ang goal po natin ay hindi langit. Ang goal po natin bilang church ay to restore the lost image of God in man. At kapag mamiyari yun, kapag tinanggap si Jesus sa buhay natin. Yan. Okay na po ba? Kuya William, may tanong dito sa live ni Brother Ruben ng Kilada. May daladalang ebanghelyo pala ang Holy Spirit. Pakiconfirm mo. Gusto siya? Akala ko dito sa simbahan. Tandaan po natin to. Kung may Bible po kayo, punta tayo sa John chapter 16. Ay, parang kilala ko yan si Robin. Hindi po puno yung nagay. So, nalibasa ko na yung dati. Pero kung alam din niya siguro yung sagot. Sige lang, kinalangan natin. John chapter 16. May dala-dala ang ebanghelyo din sa baang Holy Spirit. Opo, tingnan niyo po ito. Sa John chapter 16, ang verse natin ay sige po. Yan, sa John chapter 16 verse 13. Ilalagyan ko lang po ito ng siguro tatlong verse para hindi masyadong malawak. Yan po. Ang sabi ko sa John chapter 16 verse 13, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Saan daw niya tayo papatnubayan? Sa lahat. Wait lang. Sa Bible ba, anong katotohanan ang tinutukoy ng banal na Espiritu na lahat? Galatia 2. Galatia 2. Tapos po, gagamit lang ako ng isang ng isang pang Bible verse. Galatia chapter 2. Okay lang po ha? John chapter 16, pinutol ko lang po yung basa, pero gusto ko lang itiin na gagabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Tama? Galatia chapter 2. Hanapin natin yung salitang katotohanan. Galatia chapter 2 verse 5. Hanapin natin yung salitang katotohanan. Tingnan niyo ho ito. Sa 2 verse 5, ganito nakalagay. Englishin ko na lang. Total, marunong siya sa English. Yung nagtanong si Brother Ruben, wala siya dito. Hindi isa din na lang natin sa kanya. Okay, sabi dito, to whom we gave place by subjection, no, not for an hour, that the truth of the gospel. Gagabayan ka ng Holy Spirit sa lahat ng katotohanan, sabi ng John, chapter 16-13. Pero yung truth na yun ay truth ng gospel o katotohanan ng ebanghelyo nakalagay. Pero, hindi ko alam kung napanood niyo ito ha, pero yung ating last topic kagabi,
Di ba ginamit natin Joel 2:23? Bibigyan ka ng maagang ulan. Eh di ba nga, nakalagay doon yung maaga, more, at saka yung moderately ay tzedakah, na ibig sabihin ay teacher of righteousness. Eh saan ba makikita ang righteousness? Romans 1:16. Di ba sa gospel? No. Ibig sabihin po, ang teacher ng righteousness, ang Holy Spirit, gagabayan tayo sa truth na gospel para hindi lang ako, pati si Mami. Tama po, ang mag-share. Kasi pwede siya. Mas marami nga siyang kakilala sa akin kaysa sa akin dito sa Pangil. Sino naman magtitiwala sa akin? Alam ka naman, bigla ko sila. Baka isipag-isipan, baka ito magnanakaw. Tama? Kaya, ibig sabihin po nito, ang Holy Spirit na representative ni Jesus, dahil wala si Jesus dito literally. Tama? Nasa sanctuaryo siya. Ang iniwan niya dito, Holy Spirit. Malamang, yun ang magpapatuloy ng turo. Hindi naman pwede si Jesus nagtuturo ng righteousness by faith ng gospel, tapos ang Holy Spirit mag-iba ng turo. Bawal yun. Iisa lang ito. Sana ay nakatulong ito. Sige po, baka meron pang magtatanong po. May tanong pa po, kuya. Ay, may tanong. Facebook ulit? Sa Facebook. Okay. Sino naman May yan? Retuya. Okay, Brother Rituria, kumusta ka? Sige, tuloy. May ask ako kay Kuya Roy, kahit ba hindi mga Adventist makakatanggap ng latter rain? Yan, dyan papasok po ito. Ay, pero magandang tanong niya, pero sana sasagutin ko ng aking part 6. Pero lagyan natin ng konti. Tingnan niyo po, kahit hindi ba, Kahit hindi daw ba Adventist? ay makakatanggap ng truth. Ito muna ang tanong, ano ba anong ibig sabihin pag tumanggap ka ng truth? Si Jesus. Yung gospel. Uy, huwag muna ganon. Magkakaroon ng blurred, o di kahit sino, tumanggap naman ng Jesus. Ito po, pag tumanggap ka ng latter rain, di ba, sabi niya, kahit di Adventist, ay tatanggap ng latter rain. Oo at hindi. Bakit naman? Una po, John uli, chapter 16, verse 13, ano ang sabi? Gagabayan ka sa lahat ng katotohanan. Kanina, nakita natin yung ulan, yung tubig, yung ulan parang katwiran. Pero yun nga sa gospel. At yun ay truth. Ngayon po, kapag ka tumanggap ka ng truth, halimbawa, truth ng Sabat, gospel ba yun? Yes. Yes, gospel ng Sabat. Ang problema lang, ginagawang legalista. Pero, tatanggap ka ng truth. Eh ngayon, mula 1844 hanggang ngayon, ibinabalik na lahat ng truth. Tama? Ngayon, pag binabalik na yung truth, at tatanggap na yung hindi Adventist ng latter rain, tatanggap siya ng truth. Ay, pag tinanggay niya yung truth, Ay, tatanggap hindi. ng latter rain? Hindi. Hindi po. Ngayon, kung tatanungin na yung biglaang pagka, hindi ka nag-Adventist, hindi ka pwede makatanggap ng latter rain. Maliho yun. Huwag muna. Kasi hindi natin alam yung kanyang buhay pa. Maaari ngayon, hindi siya mag-Adventist. Pero alam niyo ang truth, di ba ang truth ay seed? Tutubo yun. Kaya hindi ko sasabihin na, hindi ka Adventist, or pa sa latter rain. Oy, delikado. Lumalabas pang Adventist ang latter rain. Hindi. At least natin po, kaya yes at no ang sagot. Kasi po, tatanggap siya ng truth. Di ibig sabihin, lalago yun. Makikita niya, sabat pala talaga. Dadating yung magtatanong siya. Kaya nga sa loud cry po, magkakaroon ng decision making. Tutuloy akong sumama sa remnant o hindi. Kaya po yung nilang na aking kasagutan. Alam ko, alam na rin nila yan. Okay, sino po dito naman? Para naman heart to heart talk tayo. Wala masama sa social media. Dito naman tayo heart to heart talk. May oras pa naman. Total yung aking talk, maikli lang yun. Maikli na mahaba. Sino po dito may tanong tungkol sa ating lecture? Kung wala na po, okay lang naman din. Magtutuloy na tayo sa last and final series na. May tanong. Si Kuya Amata may tanong. May pinapatanong ko kanina kay Gio. Sige na, wala naman yan. Tanong ko lang ba? Ibig sabihin kapag hanggat hindi pa tinatanggap yung regular, hindi darating pa rin sa Malay mo, may ibang perspective. Sige. Lakasan mo. Kung hindi pa daw po,
Oo. Kung hindi pa daw po dumadating yung yung latter rain, Hindi pa daw. hindi pa din dadating daw po si Jesus. Okay. Ganda yan. Yan. Paulit yung tanong. Paulit. Kung hindi pa daw. Kung hindi pa daw po dumadating yung latter rain, kung hindi din Na ibubuhas. kung hindi daw po matatanggap si Jesus. Hindi dadating. Hindi pa. No, nandito siya muli. Wait lang. Sige, handarin natin. Si Kuya M. Magkaganito yung tanong kapatid. Baga ganito. Kung hindi ba darating yung Holy Spirit ay hindi pa rin darating si Jesus? Ganun ba? Okay. Yan. Ay, pag hindi dumating yung latter rain, hindi natin si Jesus. Dalawang isagot natin para malinaw. Ito po, sa James 5:7, ano nga sabi doon po? Ang hinihintay ng magsasaka ay magbunga na, maghinog. Pero maghihinog lang yun kapag tingnan May natin ulan, yung may hinog ulan. muna. Tingnan po natin yung hinog na bunga. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Nandun na po kayo sa Matthew 13. Tingnan muna natin yung hinuga para makita natin. Ulan kasi ang konteksto. Hindi lang to basta... Pag banal na Espiritu siguro nang walang kaisipan ng ulan, siguro madali lang sagutin. Pero kailangan pong sagutin ayon sa konteksto ng ulan. Tama? Okay. Matthew 13, ang verse ay... Yan, 38 nga... Ay, 39. Pakibasa nga po. Ano yung pag-harvest, yung paghinog? Sige kapatid na Lea. Yan. Tagalog na sobrang Tagalog na. Kapatid na Lea. 39 po? 39. Hmm. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga pang-aani ay ang mga anghel. Ano daw po ang simbolo ng paghinog o pag-ani? O katapusan. Eh di kung hindi may buhos yung latter rain, hindi hinog, di walang malinaw. Isa pa, nakita na ho natin na sa Revelation po, chapter 14, verse 14 at 15, hindi dadating yung mag-aani kung hindi pa hinog. Mag-aani lang naman siya kung hinog na. Kapag tinignan nyo, ma-inspired kayo na may pag-asa ang church. Kasi, pag hinog lang pala yun. Eh, kaya ng Diyos yung gawin kung papayag ka. Matatapos ang gawain. Last verse, Mga Gawa chapter 3. Mga Gawa chapter 3, verse 19. Sorry. Mga Gawa chapter 3, verse 19. Gamit ko lang. Kaya nga, mga gasisi kayo at mga balik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Yun, dadating daw po yung panahon ng kaginhawahan. Eh yung word na kaginhawahan po sa English ay time of refreshing. Refreshing. Ano yan? Tubig, hindi. Okay, dadating muna daw yun, pero ang mangyayari, kailangan matanggal yung kasalanan para dumating na yung time of refreshing. Anong sunod na mangyayari? Verse 20. At upang kanyang suguin si Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yan po. Wait lang, bakit tanong nyo? Eh di ba, ginamit yan ni Pablo, ni Pedro, ibig sabihin sa time nila yan. Pwede po i-apply sa time natin. Alam niyo bakit? Si Pedro ay nagsabi na sa mga huling araw, ginamit yung Joel 2, verse 28, sa mga Gawa 2:17. Eh, hindi naman huling araw yung kanila. Ang atin ang huling araw. Eh, ibig sabihin, bago dumating si Kristo, kailangan mo nang ibuhos. Kasi paano matatapos yung paghinog? Tama mo? Kaya kung titignan anong gawain ang dapat inaabangan, yung katapusan ng yung pag-uugali ba'y mabago? Eh, hindi mabago. Mapalitan ng bago. Kay Kristo ang ugali. Buong buo po. Yun ang hinihintay lang po eh.
Kasi yung pangangaral ng Ebanghelyo, magiging mabilis lang yan kung ikaw at ako ay buong si Kristo na nasa atin. Wala nang pipilitin kasi, tama po? So, hayo sila. Kahit wala nagsabing, I will go, diretso yun po. Kasi full charge na sila ng gospel. Aba, sa Emmaus, nung nakita nilang magpe-pray si Jesus, di ba, 2 tao si Cleopas, ay di ba pagkatapos nila, sabi sa mga sa Lucas 24 verse 32, hindi ba umalag yung aming puso? Pagka 33, umali sila, gutom pa sila, hindi kumakain. Pero nalimutan nila yun. Naging wala na silang pakialam sa sarili nila para lang masabi ang mabuting. Kaya kung tutusin, ang evangelism ay magiging madali kung ang isang tao ay fully surrendered at crucified in Christ. Kasi hindi na sarili ang titignan niya eh. May suldi ba ako dito o wala? Wala nang ganun. Ako ba'y pinapansin ng church o wala? Hindi na. Lalo siya magpapatuloy at wala siya pa. Kaya nga parang sabi ng kata, I have decided. Ano sunod? No turning back. No turning back. Wala nang balikan. Ganun pagka nga kay Kristo na. Kaya nga walang pwede pumilit. Kay sister, pwede ka bang pilitin namin? Pero tatakutin ka namin na para mapilit ka. Hindi eh. Love makes it easy. Meron po po? Ayan, sige po. I love you, Kuya Kayo. I love you. Pwede ka lang po naman. Di ba pa sabi yung Holy Spirit daw po yung latter rain? Ay ano po, di ba sabi, bago pumalis si Jesus, di ba po sabi mag-iiwan daw po siya ng mga aliw. Di ba po yun yung Holy Spirit? Di bukod pa po ba yan? Iisa lang po yun. Isa lang. Hindi ibig sabihin po, paano po dadating pa kung naandito na? Yan, ang ganda. Una po, papansinin niyo po ito ha, Joel 2:23. Basahin po natin, Joel 2:23. Sige po. Tama nga naman. Sa panahon ni Jesus, AD 31, na iwan na dito yung mga aliw. Tapos, ba't parang babalik pa eh? Nandito na nga. Tingnan niyo po ito. Joel chapter 2, verse 23. 23. Tingnan niyo po ha. May drawing lang ako. Para makita po natin. Sige po. Ako nasa po sa Joel 2:23. Sige, sige. English po. Oh, naman. Basta English daw. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you. The former rain and the latter rain in the first month. Yan. Alisin muna natin yung first month na kasi contextually sa time nila yun. Pero ito po, ilang rain dyan? Ilang ulan? Dalawa. Una, English natin ay, Former. former. Sunod, latter o yung power ng na. Maganda yung tanong. Hindi ko man na naisip yun. Eto, magtanong muna po ako, kailan ito binigay? Historically speaking, kailan binigay ang early rain? Day of Pentecost. Kailan ang Day of Pentecost? Anong year? Di ba dito namatay si Jesus? Day of Pentecost dito eh. Tama? Kung history. Ito, AD 31. Tama? Ano to? 32, isang taon na agad pagkalipas ni Jesus na ang bilis naman noon. Ilang araw si Jesus dito nung siya ay nabuhay ulit? May isang taon na ba? Ayan, ang taon ng Pentecost. Yan po nga, at least klaro. Ngayon, nung binigay iyon sa kanila, ilan ba ang gustong ibigay ng Diyos sangayon sa verse? Sangayon ko sa verse, 23, ilan ang gusto? Dalawa. Ibig sabihin po, kung ibinigay dito ang Holy Spirit o yung gawain ng Holy Spirit na mga aliw, uulitin niya ulit yun. Bakit po? Yan muna. Bakit? Magtatanong muna ako, kailan ito nagsimula sa ating pag-aral? Kailan ito possible ibinigay ni Jesus, historically speaking?
3180. Uy, 4180, nandito pa rin yung letter naman. Ha? 1844. Wait lang po. Ito yung hindi napapansin ng iba. Kaya kailangan ko rin na ibigay. Ano po nga? Mula 1831 hanggang 1844, ano po yung nanditong event? Sino nakakaalam po? Ito ay letter D, ang umpisa. At ang, ha? Yan! Disappointment. Ano po nga? Simula ng 5:38, Disappointment. ay, pangit po. 5:38 AD, nagtapos yung Dark Ages ay 1798. Dark Ages Dark po ito ang Ages. tawag. Pag sinabing dark, ay dark. Pero hindi dahil brown out sa kanila, kundi nagdidiliman ang isipan. Ngayon, ang gawain ng Lateran o ng Holy Spirit in the last days ay i-guide ka rin sa truth. Hindi ibig sabihin, kaya ka guide dahil pag wala kang guide, Bulag. tama? Nakita. Pero pagkatapos ng Dark Ages, sabi ng Daniel 12 verse 4, lalago ang kaalaman. Hindi ibig sabihin, yung ginawa dito na binuksan ang kanilang mga isipan, ganun din ang gagawin niya sa huli. Bubuksan ako. Lalo na pag sinabi ng Daniel 12 verse 4 na lalago ang kaalaman, ibig sabihin, yung nandito natutunan nila ng mga alagad, hindi pa po yun, complete na, hindi man siya hindi pa complete, kundi unfolding kasi ang katotohanan. Proverbs 4 verse 18, ang daan ng matuwid ay paliwanag na paliwanag. Kaya kailangan ko ulit ibalik. Kasi para maliwanag na. Kasi tingnan nyo bro, nabuhay ka ngayon, 1844, hanggang ngayon nabuhay ka. Alam mo na ba yung lahat ng katotohanan? Perfecto mo bang alam? Hindi. Alam, ano bang sabihin nga tayo, nakabuhos na ako dati, huwag na ngayon. Kung nakapatay na yun lang dito. Kaya, dahil sa Dark Ages, alam natin na yung mga katotohanan ay na-itago. Ay sino nagtago? Wala nang ibang kundi ang papacy, sistema yun. Kaya po, muli yung bubukali. Yan po. Meron pa po? Wala na. Kaya hindi dalawang Holy Spirit po, ha? Dalawang gawain na lang to. Iisa ang Holy Spirit, yung ikatlong persona ng kadusan. Pero dalawang gawain na yun. Espesyal. Espesyal dito kasi binigyan, at mamaya tatalakayin yun, binigyan sila ng bagong kaalaman para mas mapalago pang ibang nilo, para sila maging mapagpakumbaba. Ganon din po dito. Sasabay siya sa paglipad ng tatlong anghel. Ibig sabihin po, all this time, simula dun sa early, Dark Ages, hanggang latter, may Holy Spirit. Pero yung early at latter, yun merong lang special na event. Okay. Pwede nating masabing event, pero mas magandang word ay experience. Kasi pag event, one time lang. Eh, ang karanasan po, tuloy-tuloy. Pero totoo, hindi na wala ang Holy Spirit po, ha? Ang Holy Spirit, bago pa ang New Testament, may Holy Spirit na sa Old Testament. Ang nawala lang ay pagkaunawa. Hindi dahil ang Holy Spirit ay madamot, kundi ang tao ang humina. Sige. Sige po. Sige po, tito. Kailan daw po malalaman na Hinog na ang bunga. Kailan malalaman na hinog na ang bunga? Kailan daw po malalaman kung hinog na ang bunga? Yan, ito po ang tanong. Sino ang dapat umalam? Tao o Diyos? Ang Diyos. Paano mo mararamdaman? Hindi man yan pwedeng maramdaman. Una po, pag sa tao, hindi tayo sinasabihan ng Panginoon na alamin mo kung hinog na o hindi. Alam niyo kung bakit po? Una, ito. Ang ugali po kasi, ang pag-usapan natin pagkasabihin. Sabay-sabay na tayo. Ikaw ba, pag na-convert, ako din dapat converted dahil magkaugnay tayo ng mga pusod. Ganun ba? Hindi. Ngayon, kung sasabihin natin, di matagal pa kasi hindi naman magsasabay sa... kaya nga ng Diyos na gumawa.
Bakit yun ang pagdududahan natin? Ang pagbabago po ng ugali o pagkakaroon ng ganong ugali ay pagpasok ni Kristo. Pag araw-araw po yun, hindi natin gagawin. Ang church naman, hindi pa nahihinog ang bunga, huwag muna ako magsimba. Lalong hindi nahihinog ang bunga. Hindi ko kasi pag parang ganito mangyayari na hinog na kaya si nanay, subukan yung titigan si nanay lagi-lagi. Hinog si nanay, hinog na si nanay, dalawang gano'n. Total, pag nagtatanim po kayo, nagugulat lang ba kayo na nahihinog na yung palay? Nagugulat na lang kasi nandiyan na Ganun din po ang Panginoon, hindi na kailangan na tayo ay magbantayan ng mga hindi pa hinog si nanay ba. Magiging ganun kasi ang resulta po. Kaya, ano ang pinakasolusyon? Patuloy na payagan si Kristo. Kasi tingnan niyo po alam niyo ba, sa time of trouble, hindi pa nga pa rin nila alam na sila pala ay righteous na. Kasi natutuwa pagpakumbaba. Di ba yung hambog? Ako'y nagbayad ng tithes. Ako'y nagganto. Sabi doon ng Pariseo. Kasi tinitingnan niya sarili niya Na-check ko na rin. Oo. Yung publikano, hindi gaya yan. Ayun. Yung publikano pa pala ang na-justify. Hindi ko kasi yan babantayan natin na parang tinog na kaya si ate, si kuya. Hindi po. Sa tingin ko, baka mali ako, pwede ako magkamali, pero ang sinasabi ng Panginoon lang ay ituloy ang pagtatanim. Galatia 6:9. Ituloy po. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi ang Panginoon ang bahala o painom. Kung papayag ka, araw-araw. Lagi ka lamang. Ito lang ang natin. Sana lagi tayo nakay meron pa o pwede na ako mag-start pagkatas ng kung meron mo, baka meron mo o wala, depende. Mamaya ulit. Ang gagawin nyo sana namin yung magre-reflect naman ng mga natutunan kasi yung pinakamasaya yung makita ko na na-touch ang mga tao kay Kristo. Hindi sa akin. Wala na po? Pwede na akong meron na. Last one. Sige. Last one na po yan 3:30 na. Baka umalis na sila. Kasi doon sa katulad nga ulit mo sinabi, doon yan pumapasok kasi talaga yung hindi naman tayo sabay-sabay yung mahihinog Kasi hindi tayo sabay-sabay buhay, hindi tayo sabay-sabay mawamatay. So, yung pagbabasihan talaga ng pagkahinog natin, ay yung katapusan ng ating buhay. Hinog ka na ba? Pagka binawi na sa iyo yung buhay mo. So, kasi hindi naman tayo bibigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay ulit. Para sabay-sabay tayong mahinog. So, talagang masasabi ko na individual talaga yung pag-focus ng ulan. Unang ulan mas, ulit ulan. Pero lagyan natin ng konting pang-balance. Individual, pero may pangkalahatan gaya ng Pentecost. Meron din po ganun. May dalawa. Ito sa matitirang naapunta ng Panginoon. Yun. Pero tayo, hindi natin alam kung sa kasalukuyan sa liyan na darating siya. Kaya, ang pinakamaganda, handa tayo tama ho yun, na parang bukas ay dadating na. Pero syempre, una-una, hindi po ugali yung pahihinugin. Wala namang maganda sa akin ugali. Meron ba? Wala. Kay Kristo yun na ugali na itatanim niya sa atin at yung tutubo. Si Kristo, itaas natin lagi si Jesus.